Eto mula sa Inquirer.net mga kapatid 'no. Si Senator Robin Padilla na daw maikipag-usap sa China kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Oh, sabing ganito, suportado raw ni Senator Robin Padilla ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue sa West Philippine Sea. Pero dagdag niya patuloy siyang makikipag-usap sa China para maayos ang sigalot ng dalawang bansa. As if naman mga tol, napakikinggan siya ng China. Well, anyway, bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell at, huwag mong kakalimutan mga kapatid suportahan din yung mga channel na ating binibigyan ng reaction video and commentary. Tayo'y nanonood lamang ng balita, hindi ako ang nagbabalita 'no. Nanonood lang tayo ng balita at kasabay nun ay binibigyan natin ng commentary at reaction. Alright, so 'wag na natin patagalin 'to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin 'to. China ang pumuli! Hindi ang Pinas! China ang pumuli! Hindi ang Pinas! Sa harap mismo ng konsulado ng China sa Makati, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong ito noong Hunyo 5. Kinundena nila ang anunsyo ng China na simula sa Hunyo 15, huhulihin ang sinumang papasok sa itinuturing nilang kanilang teritoryo sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea. Ang pinapalawagin po niya dito ay ang pagbasura po sa sinasagawang agresibong aksyon ng China. Ito po yung una, yung ibababa nilang ruling sa June 15. Ito yung paghuli daw sa mga trespassers sa kanilang 10-dash line. Na maliwanag naman po na ang sinasabi nilang nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakapaloob sa 200 nautical mile na tinatawag natin, na exclusive economic zone. At ayon po sa konstitusyon natin mismo, ito po ay kailangan protektahan ng ating Estado, kailangan natin protektahan mga Pilipino. Ang kilos Okay, yung mga relistang 'to ay, pinapanigan naman natin dahil totoo naman yung sinasabi nila. Pero alam din naman natin sa sarili natin na balewala yan. Lalong-lalo na yung mga tao doon sa loob ng Chinese Embassy. Balewala yan pinaggagagawa nila mga tol. No, wala silang magagawa at hindi pakikinggan ng China yung kanilang panawagan. Pero ganun pa man, nag-effort sila para ipakita sa mga mamamayang Pilipino na dapat talagang manindigan tayo at magkaisa na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas at hindi yan sa China. protesta ng grupo kasunod ng pang-aagaw at pagtatapon ng China Coast Guard ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Sa graduation ng mga bago nilang reservists sa Philippine Navy Headquarters, sinabi ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na kasuklam-suklam ang panibagong panggigipit na ginawa ng China Coast Guard. Sinong hindi masusuklam diyan, 'di ba? Sinong hindi mababanas diyan? Pagtitiyak lamang niya na sa kabila ng pangyayari, hindi sila titigil sa pagbibigay suporta sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Masabi ko lang doon, it's a very unfortunate and a despicable act. Kasi yung mga bagay na yun, pagkain and medicines intended for the troops. So, when you deprive people of their food and their medicines, that's something hindi talaga maganda yun. And but that will not be a reason for us to stop doing the sustainment of our people in the island detachments. We will continue to aid, we will continue to supply them. Si Senator Robin Hood Padilla, ito sinabing na. susuportahan niya ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naturang issue. Kasi wala naman talaga siya dapat ibang gawin kundi suportahan ng posisyon ng presidente, 'di ba? Kasi senator siya. Saka pinaglalaban niya Pilipinas, pinaglalaban niya ang anyang pagka-Pilipino, ay alangan ng kampihan niya pa China sa mga pangyayaring ganito. Kitang-kita naman niya, 'di ba? Matindi nun, kaalyado pa ng nila, ng tawag dito, ng grupo nila. Ano bang tawag dun sa grupo nila? PDP, yung partido, yun partido. 'Di ba? May alyansa yung partido nila dito sa China. Kaya ito, siya na daw maikipag-usap daw siya. Hindi niya sinabing siya na ang maikipag-usap, kumbaga parang inaalis niya ng trabaho si President. Hindi. Maikipag-usap daw siya, no? Sabi niya ganoon. So sana may mapala, no?
sana makatulong kahit papano mga tol. Kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Sana hindi lang ano yan, no? Hindi lang sa salita yan, no? Kasi nandoon siya sa mga rally ni Duterte. Nandoon siya sa rally ni Duterte. So habang nagsasalita si Duterte, pumapalakpak din siya. Ano yun? Plastika na ba yun? Di ba? Kapag sinasabi ni Digong na halimbawa, yung tungkol sa China, ganyan, no? Hindi mo alam kung sino talaga sinusuportahan niya. Well, kaibigan niya naman yon, di ba? Sinusuportahan niya din daw niya si Kibuloy. Hindi naman natin na pinagbabawalan siya doon kung talagang kaibigan niya yon, mga tol, kasi karapatan na bawat isa yon. Pero sana talaga, no, kung tutulong si Senator Robin Padilla sa mga ganitong bagay, sana talaga may magawa, no? May maitulong. Sa ngayon, matunog na si Padilla ang susunod na Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino. Yun nga, At ang PDP. PDP at Communist Party of China ay nakapagbuo ng tinatawag nilang party-to-party relation. Nakabuo ng party-to-party relation, mga tol. Yung PDP laban at yung China Communist Party, mga tol. Meron silang party-to-party relation. So, pwede talaga siyang makipag-usap. Kung aabot kay Xi Jinping, no, yung kanyang panawagan, at dahil nga si Senator Robin na nagsalita, pakikinggan ni Xi Jinping. Pero tignan natin, mga tol, kung may magagawa talaga. At least, di ba, ginawa niya effort niya. Communist Party of China ay nakapagbuo ng tinatawag nilang party-to-party relation noong administrasyong Duterte. Ngunit sabi ng senador, patuloy siyang makikipag-usap sa China sa kanyang personal na kapasidad sa hangarin na maayos na ang sigalot ng dalawang bansa. Hanggang meron tayong diplomatic relation sa China, ay makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong ikukumit. Dahil wala naman akong karapatan mag-commit. Buti naman. For humanitarian reason, kailangan po ako magsalita. Kailangan akong makipag-usap sa kanila bilang isang public servant po ninyo. Ayon pa kay Padilla, sa kanyang pakikipag-usap sa Communist Party of China, ang tanging natalakay ay ang ukol sa pagiging trading partners ng dalawang bansa. Mag-usap tayo. Kasi yun naman talaga magkapit-bahay tayo. Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako tumitigil na nakikipag-usap sa sarili ko pong channel. Mula pa pala noon hanggang ngayon, di siya tumitigil sa pakikipag-usap. Wala naman palang nangyayari. Kasi mula noon hanggang ngayon, palalangan ng palala yung ginagawa ng China. Kita niyo to yung mga nakaraang balita, mga tol, di ba? Yung nangaagaw ng pagkain ng supply, ng supply ng BRP Sierra Madre, inaagaw ng China Coast Guard. Tapos merong medical evacuation, hinaharang ng China Coast Guard. Tapos ang malala nun, mga tol, naglabas pa sila ng batas. May fishing ban, naglabas pa sila ng batas sa mga aresto, na mga aabot sa inaangkin nilang mga teritoryo. Wala. Kung noon pa pala nakikipag-usap si Senator Robin, di maliwanag na wala talaga nangyayari sa pakikipag-usap niya. Wala. Kasi lalo pang lumalala, mga tol, yung ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Nakikipag-usap po ako kasi kailangan po hanggat meron tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. Tumanggi naman si Padilla na magbigay pa ng pahayag ukol sa pang-aagaw ng China Coast Guard sa Ayaw niya na magsalita tungkol doon. Ayaw niya na magsalita tungkol doon. supply para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Yung mga ganyan, pag nagkaroon tayo ng personal natin opinion, baka makagulo tayo sa sitwasyon. Ang naging, ang importante sa akin, nasabi ko na noon ang posisyon. Ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tumigil na makipag-usap. Kaya pala, no, yung halimbawa si VP, sa mga ginagawa ng China, ang salita niya no comment. No, ayaw nila ng mga personal opinion pa dahil baka daw makagulo, mga ganyan mga bagay. Well, ang hinahanap kasi ng taong bayan, mga tol, yung maipakita nila na talagang pro-Filipino sila, mga tol. Yun ang hinahanap sa kanila ng taong bayan. Well, opinion nila yan, paninindigan nila yan, bahala sila sa buhay nila, mga tol. Yun po yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon.
Kailangan lagi tayong walk toward peace. John Escocio, Diba? Walk toward peace. Hindi naman ibig sabihin ng walk toward peace hindi ka na kokondena, 'di ba? Sa mga ginagawa ng ibang bansa. Bakit kapag andiyan dyan ng Amerika gumagawa ng mga bagay, ang dami nilang sinasabi, akala ko ba walk toward peace? Bakit pag Amerika binabanatan nila? Bakit pag China no comment? Bakit pag China ayaw nilang magbigay ng opinion? Bakit kapag Amerika andiyan dyan, nagpapadala ng ganito, nagpapadala ng ganyang eroplano, ang dami nilang sinasabi. Walk toward peace ba yun? Nakikipag-peace sa Amerika? Hindi eh. Duterte, pinagmumura niya dati ang Amerika, pinapalayas niya. Akala ko ba walk toward peace? Well, double standard mga kapatid, mga ganyan. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa balitang to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng reaction at pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.